putok ng labentador. Ano bang klaseng Pasko yung nalaman ninyo na naituro sa inyo ng inyong mga mentors? Sa Biblia, kapatid, basahin natin ang 10:28 ng Mateo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ayun, meron palang makakapuksa sa kaluluwa at saka sa katawan sa impyerno. Ang tao, pwede kang patayin ng katawan pero hindi naman niya mapapatay ang kaluluwa mo. Pero ang Diyos, mapupuksa niya pati katawan at pati kaluluwa sa impyerno. 18:20 ng Ezekiel. Pakinggan mo, kapatid. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Maliwanag ang sabi ng Diyos, ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Pag ang Diyos ang nag-decree na mamamatay ka, ay kahit na espiritu ka, kaya kang patayin ng Diyos. Basahin natin ang Deuteronomio 32:39. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Nung sabihin niya walang makaliligtas sa kamay ko, kahit si Satanas, kahit mga anghel, kahit mga demonyo, hindi pwedeng makaligtas. Ako pumapatay, ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang sino mang makapagliligtas sa aking mga kamay, sabi ng Diyos. Yan ang power that of the only immortal being in the universe. Ano? Siya lamang ang walang kamatayan dahil He can determine or decree ng kamatayan ng iba pa. Kahit sino pa, pwedeng bigyan ng Diyos ng kamatayan. Kahit pa anghel, kahit pa si Satanas. Ang katunayan nga, ang ibibigay kay Satanas at saka sa kanyang mga demonyo, ikalawang kamatayan eh. The Bible calls it the second death, lake of fire. Revelation 20:14. And death and Satanas at saka sa kanyang mga demonyo, ikalawang kamatayan eh. The Bible calls it the second death, which is the lake of fire. Revelation 20:14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Tawag diyan the second death. Kung hindi tatalab kay Satanas yung first death, dahil siya espiritu, at tatalaban siya ng second death, which is the lake of fire. Sana naunawaan mo ang sagot, kapatid. Maraming salamat po sa ating mga panauhin dyan sa Tagbilaran. Kapatid na Rosel, ano? Huwag mo naman kaming pagbintangan na wala kaming Pasko. Meron kaming Pasko, kapatid. Basahin natin si Luz ang unang Korinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Ang aming Pasko si Kristo, kapatid, hindi December 25. Ang question sa Katoliko, ang Pasko yung petsa. Yung petsa ang Pasko sa inyo. Sa amin, ang Pasko yung mismong ipinanganak, hindi yung petsa. Hindi yung day ng kapanganakan, kundi yung mismong ipinanganak. Yun ang Pasko. Alam mo, kapatid, yung salita kasing Pasko, Paskwa yun. Ang ibig sabihin nun, kapayapaan, Paskwa. Kapayapaan, Pas. Kapayapaan, peace. Di ba yun ang sabi nung anghel? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
kinakanta nung anghel nung ipanganak si Kristo eh. Ang sabi dun sa Kastila, pakibasa mo nga kapatid na Daniel. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y en el hombre buena voluntad. Ayan, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan. Paz. Pasqua. Peace. Sa lupa si Kristo, kapayapaan siya. Nung ipanganak siya, ang sabi ng mga anghel, Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Sa lupa ay kapayapaan. Si Kristo kapayapaan eh. Siya ang kapayapaan, siya ang Pasko, kapatid. Kaya huwag mong sasabihin, walang Pasko sa dating daan. Meron kaming Kristong kinikilala eh. Siya nga ang naging kapayapaan namin. Hindi na kami naglalasing, hindi na magulo buhay namin, payapa na kami. Hindi na kami naninigarilyo, hindi na kami nagsusugal, hindi na nambababae yung mga lalaki rito na may asawa, hindi na nanlalalaki yung mga babaeng may asawa, yung mga pamilya na nagkaroon na ng pagkakaunawaan, kaya may kapayapaan na kami. Yung kapayapaan na yon, si Kristo. At kailangan araw-araw meron kang gano'n na kapayapaan araw-araw. Basahin natin ang 9:23, kapatid na Daniel ng Lucas. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kung susunod ka kay Kristo sa kanyang kapayapaan, araw-araw meron kang Pasko. Araw-araw payapa ang buhay mo, hindi ka maglalasing araw-araw. Araw-araw tahimik ka, hindi ka manggugulo. Araw-araw, walang drugs. Susunod ka kasi kay Kristo. Siya yung Pasko, siya yung kapayapaan. Eh kayo mang Katoliko eh, di ba pangarap nyo rin yun? Di ba pangarap ninyo? Kasi ang Pasko nyo isang beses lang. Isang araw lang, December 24, 25. Yon. Eh pero may pangarap din kayo, hindi lang natutupad, di ba? Ang sabi dun sa kanta nyo, ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanipo ng pagparito, hihingin po ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Ayun. Di ba pangarap, araw-araw daw magiging Pasko lagi. Meron pang isang kanta sila yung sana araw-araw ay Pasko. Kaya lang pagka malapit na Pasko, marami nang nakawan, dukutan sa Divisoria dahil yung iba walang pambili na regalo, nandudukot, nagnanakaw. Naku, yung nakaguluhan na nangyayari dyan eh. Pagka Pasko, may mga napuputukan ng kamay, baka na-hospital sa putok ng rebentador. Ano bang klaseng Pasko yung nalaman ninyo? Na naituro sa inyo ng inyong mga mentors. Eh sa Biblia, kapatid, ang talagang Pasko, yung Kristo mismo, siya yung kapayapaan. Pag susunod tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa buhay, walang gulo, walang bisyo, walang lasingan, walang away. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Tapos meron pang pakanta na at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Bagong taon ay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y mga
magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Ayun. Kasi pagkapasko lang sila nagbibigayan. Pagkapasko lang may pag-ibig. Pagkapasko lang mababait yung mga ibang pulis. Ayun. Power off. Salamat sa Diyos.